Hello guys! Welcome back to our travel adventure series episode featuring Thailand. So, kapag pumunta ka sa Thailand, isa sa madidistinguish mo is yung marami silang temple. Majority sa kanilang religion is Buddhist. Kaya, nung unang lapag namin dito sa Thailand, mayroon kaming pinuntahan na 2 temple kaagad. Dito yan sa Uthai Thani, kung saan dito kami nagsustay ng kaibigan namin. Pero prior dito, syempre malapit sa airport, nag-hotel pa kami para ma-relax din. And yung video na nakikita nyo, ito yung mga kaganapan namin. Now, hindi ko na ito i-detalye lahat-lahat, pero quick view lang. Nung umpisa, pagbaba namin sa airport, nagpa-exchange na kami ng pera namin. Mas malaki ang halaga ng aming currency na dala kasi Hong Kong, and then pinapalitan namin ng Thai baht. Dito sa airport, naghihintay kami ng taxi namin. So yung usong-uso ngayon is yung Grab. First time kong gumamit ng Grab, guys. And aside sa na-relax kami, continuous yung plano namin kung saan nakapangalan na yung hotel na pupuntahan namin. 3 pamilya kami na sabay-sabay coming from our church. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga temples dito sa Thailand. So ito pala yung van na kinontrata namin. This is around 3,000 baht. So nag-ambag-ambag lang kami going to sa destination namin. So, ทุกคนครับหลังจากแบบว่ามีส่งเด็กได้ครับผมได้กระเป๋าได้ครับผม dito pala sa Thailand, 90% of the religion are Buddhist. So, iba't ibang temples yung pinuntahan namin, depende sa province. From Uthai Thani, from Kanchanaburi, mahigit 5 ang province yung pinuntahan namin. At saka hindi namin nalibot lahat. Ang importante, napuntahan namin yung example ng kanilang mga temples. Sapagkat yung mga temples nila dito ay very intricate yung details. At saka kung napapansin nyo, yung Roshi Temple na yung pillars is made of glass, meron silang paniniwala na yung glass nagre-reflect ng evil bad spirit. Kaya yun yung ginamit nilang pillars. Kaya maraming lights or maraming glass na nagre-reflect doon. At in return, dahil dyan, yung aesthetically gumanda yung temple nila pag nabuksan na yung ilaw. So ayan, marami pa akong gustong i-share sa inyo. Panoorin nyo na lang yung video na ito. Again, welcome kayo lahat. Dinadayo ito ng mga turista. Marami din nagpipicture-picture dyan. Pero maintain pa rin yung silence dyan. So kahit kami, nakapasok kami kasi allowed naman. And nag-o-observe lang kami habang yung iba dyan nagdarasal na. Dito mo makikita na payapa talaga ang kanilang pananampalataya. So, nirerespeto din natin yung kanilang pananampalataya kasi iba-iba tayo ng paniniwala. Ang mahalaga, nagkakaisa at nagkakaunawaan tayo tungo sa kapayapaan. So, later sa travel namin, parang naiintindihan ko yung mga sinusulat nila, kung ano yung pinaglalaban nila, or kung ano yung ideolohiya at paniniwala nila sa kanilang pananampalataya. Pero hindi ko yun ito i-detalye sapagkat itong content na ito, itong travel adventure series natin is more on related travel features like culture, tradition, history, or kung ano man yung pwede nating sabihin at ibanggit na saklaw or scope dito sa ating channel para hindi natin malihis kung ano yung topic na gusto nating iparating sa ating mga audience. Now, lumipat na kami sa ibang temple kung saan malapit lang din. Sumakay kami ng parang minivan. Hindi ko alam kung magkano yung binayad namin kasi hindi naman kami siningil. Siguro kinontrata na ito ng kasamahan namin, which is our guest na napakabait din. So, malawak na espasyo, malawak na garden, habang busy kami lahat sa pagkukuha ng mga pictures at videos kasi pakiramdam namin, hindi na kami babalik dito. So, our cameras capturing the best na ability na makukuha namin. Pero nung pagdating namin doon, nasa baba lang kami at dahil gutom na rin kami,
una kaming nagtanghalin at saka bumalik na lang kami later para sa itaas kasi yung temple na ito yung tinatawag nilang The Golden Castle, guys. So antayan nyo, pupuntahan namin at saka napakaganda din yung mga sinasabi nilang temple dito sa Thailand. Kakaiba, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag pumunta kayo ng Thailand, huwag nyong kaligtaan bumisita sa kanilang mga temple kasi kamangha-mangha at kaganda-ganda. Yung mga temples na itinayo, marami, hindi lang sa isang location, kahit sa isang sulok ng Thailand, mayroon silang mga temples. Alam nyo ba, yung Thailand lang is ang katangi-tanging Southeast Asian country na hindi sinakop ng mga dayuhan. So, buo yung nila, culture, hindi sila influenced by foreign countries. Unlike sa Pilipinas, sinakop tayo ng mga Mexican, Portuguese, Americans, Japanese, kaya mix yung ating culture. Sa kanila, tanging Thailand ang hindi na isakop. So, dito mo matutunghayan ang 100% authenticity sa kanila. So, ito na yung loob ng The Golden Castle. Again, first floor pa lang ito. And dahil kakatapos lang namin kumain, so inakyat na namin yung second floor. Kaya pagmasdan nyo lang yung video na ito, kung sakaling may na-miss ako, napakaganda. More on reflection kasi may explanation to sa kanilang part din kung bakit nagre-reflect yung temple nila. So this is the second floor sa kanilang temple. Kahit nakakapagod na yung unang lapag namin sa bahay na tinitirhan namin, agad-agad pumunta kami sa mga temples na iyon. Yung kasamahan namin na local na Thai, nag-rent siya ng pwede naming masakyan. And kahit pagod na pagod kami sa biyahe, talagang sinadya namin puntahan at pagdating namin doon, nawala yung pagod namin. Nag-meditate kami kasi napakaganda, napaka-intricate ng details ng mga temples nila sa loob at labas. May mga temples dito na kailangan mo talagang maghubad ng sapatos in respect para na rin sa ground kasi holy yun sa kanila. Parang sa Muslim din, kapag nagsisimba sila, tinatanggal nila yung kanilang sapatos. And meron silang schedule kasi after that, pag natapos na yung time, papatayin na nila yung ilaw. Hindi ito ordinaryong puntahanan lang. So, isa itong templo ng mga Thailand at nirerespeto natin ito pati rin sa kanila. So, ito yung pangalawang temple na napuntahan namin. Marami pa kaming temple na napuntahan. Meron ding Tiger Cave Temple na kung saan sa tuktok ng bundok nila itirayo at kailangan mo pang umakyat. So para kang nag-pilgrimage pero hindi naman ganun katagal. Although yung tarik niya is grabe yung incline, pero pagdating dun sa taas, sulit naman kasi na-overlooking view siya. Meron ding Sukhothai Ancient Ruins. Ito, ibang detalye na naman itong Sukhothai Ancient Ruins sapagkat malalim yung kasaysayan nito sa kwento. Tingnan nyo lang sa Google kung ano yung kasaysayan niya. Ancient City Ruins kasi nandun yung mga templo nila. Kahit sa Death Railway, meron ding mga temple na itinayo. Kahit sa cave, meron din. So, marami sila, guys. Hanggang dito na lang at may i-feature na naman akong ibang content still related sa Thailand. If you want to know more about our travel features, how, when, where, or how to travel, paano yung magastos, you may leave a comment or like this video para na rin sa algorithm. At salamat sa inyong suporta sa panonood. Sana ay makatulong ako sa inyo sa inyong mga travel goals and maintain and as much as always treasure travel experience, guys. Huwag mag-ipon ng pera, mag-ipon ng mga alaala kasama ang pamilya sa paggagala at paglalakbay kasi isang beses lang tayong nabubuhay. Actually, marami akong video sa phone. So, nagawan ko na to ng shorts. So, dito ito, kuha sa GoPro, guys. So, habang inikot-ikot namin ang lugar na ito, mamaya pupuntahan namin yung isang templo din na katabi lang nito. Again, kasama namin yung local Thai nga kaibigan namin si Puyo. Isa siyang retired teacher dito sa Thailand. So, mahaba-haba itong kwento pero puputulin ko na lang sapagkat i-compile ko yung mga temples na napuntahan namin. Merong old, merong ruins, merong new, merong matarik. Depende kung ano yung nakukunan ko dito sa aking grupo. Kasi mabilisan yung transportation namin dito, guys. Mabilisan lahat.
isa ito sa mga inaabangan, pinupuntahan ng mga turista. Merong mga ancient temples, merong mga temples na kakaiba din yung design. At saka mapapansin nyo yung mga temples nasa liblib, nasa bundok, nasa mahirap puntahan sapagkat yung mga monks or Buddhist sanay sila sa mga paghihirap. So a quick view na lang din sa Sukhothai Ancient Ruins. Nung pumunta kami dito sa Sukhothai, medyo maulan siya, medyo hapon, kaya nagmamadali kami at tinorn on ko na lang yung Insta360 ko at hinayaan ko na lang siya at inedit ko na lang dito sa computer kung ano yung mahahagilap ko sapagkat mabilisan yung time namin dito sa Sukhothai. And we have less time kasi hapon na kami nakapunta. And parang yung nangyayari sistema is shot and go na lang kami. So habang nagpipicture ako sa gamit ang phone, nakaandar naman yung Insta360 ko. Kaya kung makikita nyo, medyo maulan, it's because yung rain droplets niya napunta na sa camera lenses ko. And as much as possible, ma-cover ko siya. Kaya napakahaba ng time ng still running ng Insta360 guys. Isa itong ancient city ruins na protected and under na sa UNESCO World Heritage Site. So, mahalaga ang kasaysayan sa Thailand para malaman natin na dito lahat nag-uumpisa ang sibilisasyon nila. So, it's a long story relating sa kanilang culture and belief system na nagiging parte ng kanilang kasaysayan. And dito natin makikita kung gaano kahalaga sa kanila ang pananampalataya. So, ito siya. At meron din ibang Sakay Krang sa temple above the mountain also. Don't forget to follow this YouTube account because I will be sharing you more. Iniisa-isa ko lang yung mga Thai travel experience namin sapagkat mahaba siyang format and gusto kong ma-cover lahat. So na-cover ko na yung The Elephant's World, Pupatat Cave, The Death Railway, and marami pang upcoming related content dito sa Thailand. So kung makita nyo yung thumbnails ko, uniform lang siya. So panoorin nyo, i-click nyo yung link and para meron kayong idea bago kayo pumunta dito. As much as possible din, yung mga content ko at least may maitulong to sa inyo kung sakaling magbabala kayo na pumunta rito. Yung mga details ko dito sa temple, hindi masyadong detalyado, kaya mag-comment ka na lang din kung gusto mong kasi spontaneous yung activity namin sa oras na ito. Pagkatapos namin sa isang temple, lipat naman kami sa kabilang temple, sumakay kami, short time lang yung lunch namin para makover namin lahat. So kahit pagod kami, masaya naman kami, at least na-satisfy, na-fulfill namin yung task at yung schedule na para intended sa araw na yun. Again, thank you for watching. Hope you like my channel. Hope I earn your subscription. And peace! Bye-bye!